Tandaan po natin ito, rules are everywhere. Kahit nasaan tayong industry, meron po talagang rules. Kung ikaw man po ay nasa corporate job, 'di ba meron tayong mga company policies na kailangang sundin. Kung ikaw naman po nasa military, meron tayong chain of command. Hindi tayo pwede na i-bypass natin yung command na yan. Sa sports naman, sa athletics, meron tayong mga tinatawag na playbook na kung saan doon nakalagay lahat ng rules, lahat ng definitions na kailangan mong malaman based sa sport na yon. And sa school naman, may mga guidelines tayo. Imagine, pagpasok mo pa lamang ng gate, makikita mo na, no ID, no entry. O di ba? Napakasimpleng rule niya, pero kailangan niyang may apply. Bakit may mga rules? Because rules don't limit results. Rules protect system that produce results. Kumbaga yung mga rules na nilalagay sa bawat area, sa bawat industry, hindi siya para limitahan yung nagagawa natin, kundi para protektahan yung sistema na meron tayo, na para yung mga nangyayaring resulta ay mangyari din sa mga susunod na generation, sa mga susunod na gaganap or gagawin kung ano man yung industry natin. So, pasok natin ngayon yung sa network marketing. Ito yung mga pinaka-importanting rules na kailangan mong tandaan. Number one, your upline is always right. Dito sa network marketing, since tayo po, iba-iba kasi tayo ng background. 'Di ba? Wala namang pinanganak na networker ka kaagad. 'Di ba? Lahat tayo nag-start from scratch. Lahat tayo nag-start from zero. Even kami as a seafarer, hindi rin talaga namin alam kung ano man yung meron dito sa industry na to. Kaya, nung nalaman natin na ito yung golden rule, napakasimple lang pala. Kailangan mo lang makinig. Kailangan lang pala sumunod. Bakit kailangang sumunod? They see what you can't see yet. Ang maganda sa network marketing, hindi ka manghuhula ng magiging resulta mo. Hindi ka manghuhula kung ano yung mangyayari sa'yo kasi may mga tao nang nakagawa. 'Di ba? May mga tao na nag-succeed sa industry natin. Kaya ang pinaka magiging shortcut natin is kapag ka sinunod natin yung mentors natin, yung uplines natin. They are like the tour guide, 'di ba? Mga tour guide yung mga mentor natin na ang ginagawa ng mentor, ituturo sa'yo yung pinakamadali, pinakamabilis at pinaka-safe na daan. Kasi walang upline na gugustuhin niyang mapahamak yung mga downlines niya. Kaya kinig tayo. Next, respect the system, not just the person. Yung pinasa po ng ating mga uplines, alam mo ba, nag-start din yan sa mga uplines nila. Tama? Lahat ng mga ginagawang habit ng mga mentor natin, galing lang din sa mga top mentor nila. Ngayon, naging sistema siya. At the more na merong sistema, the more na nagwo-work yung step-by-step procedure para naman sa atin. Kumbaga mas dumadali ngayon, mas nahihimay-himay natin kung ano yung mga dapat gawin. Yes, sinusunod natin si upline, nag-yes tayo kay upline, pero wag ka lang mag-yes kay mentor mo. Mag-yes ka sa mismong procedure, sa mismong sistema. Next, humility beats talent. Dito sa industry natin, very important po itong humility. Dahil yung pagpapakumbaba po natin, dyan tayo itataas. Since magkakaiba nga po tayo ng industry, 'di ba? Marami na tayo ditong na-train. Meron tayo ditong mga doctors, accountants, attorneys, ang dami mang dumaan dito sa network marketing industry na naging successful din. Bakit? Hindi nila tinitignan yung kanilang position right now. Ang tinitingnan nila, they are starting pa lang dito sa industry and para lang ulit bumalik sa pag-aaral, 'di ba? Para lang ulit bumalik sa pagiging estudyante. At kapag na-embrace mo 'yon, mas mapapabilis ngayon yung resulta natin. So that's number one. Number two, if you think your upline is wrong, go back to rule number one. O, di ba? Ang simple lang ng rule number two natin. Bakit? It's because siyempre tayo nag-iisip, bakit nga ba kailangan gawin natin 'yan? Bakit nga ba sasakyan? Let's say dito sa industry natin, parang common sa atin yung pagkakaroon ng sasakyan. Eh hindi naman tayo, kumbaga, meron naman sa atin nag-start na may sasakyan na. Bakit nga ba kailangang maglabas ng first car sa business natin?
If mababaw po ang pagkakaintindi po natin, then maliligaw talaga tayo. Pero if alam natin yung main reason kung bakit tayo naglalabas, then maintindihan natin, okay, kasi hindi lang naman pala ito nakadepende sa sitwasyon ko, kundi nakadepende rin pala ito sa sitwasyon ng mga downlines ko. Kumbaga, ako, may sasakyan. Pero yung mga downline ko, baka wala pa silang sasakyan ngayon. Kaya para ma-inspire sila, kailangan may mangyaring resulta sa akin dito para yun yung susundan nila. Minsan kasi, 'di ba? Natatamaan na yung ego natin. And hindi naman po 'yan maiiwasan. Syempre, may mga pinag-aralan po tayo, 'di ba? May mga malalalim po tayong background and that's our pride eh. Kumbaga, pinaghirapan po natin and that's okay. Ang hindi lang po okay, it's hindi tayo na-align. 'Di ba? Kumbaga, dahil mas matanda tayo sa uplines natin, ay mentor, hindi ako makikinig sa'yo. Alam mo, papunta ka pa lang, pabalik na ako eh. 'Di ba? Kaya alam ko na yung ganyan. So, iiwasan po natin siya. Hindi po siya makakatulong para sa paglaki ng network natin. Next, borrow belief. Ibig sabihin po nito, kung ikaw nagda-doubt ka kung kakayanin mo ba, kung ikaw nagda-doubt ka na magagawa mo ba, huwag kang mag-alala kasi ganyan din yung nangyari sa uplines natin before. Even po kami ay pakiramdam din namin yan. Hindi rin namin kaya. Pero alam mo, dahil nagpa-push lang kami at naniwala kami, 'di ba? Doon sa mga mentor, naniwala kami sa mga sinasabi po nila, eventually kami rin po nagkaroon ng resulta. 'Di ba? Next, results talk. If you think na mali yung ginagawa, bakit ngayon, ang iko-question mo naman, bakit nagkaroon ng resulta yung taong nagsabi sa akin? 'Di ba? Bakit ngayon siya kumita? Bakit nga ba siya nagkaroon ng grupo? So, papansinin natin ano yung resulta nung sinabi niya. Okay? Always remember, pakinggan natin, no, yung mga may resulta. Kasi lahat ng resulta na yan, meron niyang story kung paano nga ba yan nakuha. At yun yung reason kung bakit kahit sa tingin mo, kahit sa tingin natin, eh, hindi ayon sa paniniwala natin or hindi ayon sa nangyayari sa atin, ay kailangan pa rin pala talaga nating sundin. Okay? Number 3, be an empty cup or no acne. Ang ibig sabihin ng acne, alam ko na yan. Okay? Dahil nga, iba-iba tayo ng pinagmulan, iba-iba tayo ng background, meron at meron ka pong kaalaman sa mga bagay-bagay. Iba-iba po tayo ng age, marami na po tayo ng mga na-experience sa labas. Ngayon, if we want na magkaroon talaga ng solid result, ito po yung isa sa pinakamahalagang kailangan mong maintindihan. Unlearn to relearn. Ibig sabihin po nito is kailangan na tanggalin po natin or iset aside muna natin kung ano yung mga na-experience natin before, kung ano man yung nalaman natin before sa malalaman natin ngayon. Have an open mind, 'di ba? Have an open mind na magkaroon tayo ng panibagong mga learnings na matututunan. Okay? Ganun yung sekreto. Kasi for example lang, network marketing industry, baka naabutan mo yung season na pag sinabing network marketing, ay scam yan. 'Di ba? Ay hindi maganda yan. Pero alam mo ba, ngayon dahil sa company natin, nalilinis na siya, nagiging networking na siya. 'Di ba? At pag sinabing I am worldwide, ay maganda yan. Alam nyo, ganun na po yung sitwasyon po ngayon. That's why importante na tayo ay kaya nating mag-unlearn, 'di ba? Kaya nating mag-unlearn ng mga bagay na hindi makakatulong dito sa ginagawa po natin. At the same time, andito ka na eh. 'Di ba? Nag-join ka na. Ibig sabihin, nagustuhan mo talaga kung ano yung ino-offer ng I Am Worldwide. Whether it's the product or the opportunity, kung alin ka man sa dalawa na nag-start, ay parehas lang siya na kailangan mong maintindihan na you need to start empty. Okay? Ask questions, not arguments. So kapag tayo may gustong malaman, always be curious. Iba kasi yung curious sa inaano na natin, kumbaga kino-contradict na natin kung ano yung meron sa industry or meron sa ginagawa po natin.
Sample, bakit kailangan umattend ng mga gatherings? Bakit kailangan umattend ng mga events? Pwede ko naman siyang gawin kahit nasa bahay. Tama po. Ngayon, kailangan maging curious tayo. Bakit nga ba uma-attend ng event? Bakit nga ba importante na nakakapag-gather? 'Di ba? Mas na-open ngayon yung mind mo na gawin ang network marketing. And growth starts with I don't know yet. Always remember this, kapag ka hindi mo alam ang isang bagay, or kung baga, hindi mo pa nadadaanan dito sa network marketing, ang gagawin mo palagi, always sabihin mo, I don't know yet. Aalamin mo ngayon kung paano siya. Aalamin mo ngayon kung ano nga ba yung bagay na yan. Para mag-grow ka dito sa business natin. Okay, mabilis lang tayo, no? Number 4, always be positive. Sobrang kailangan po natin ito. 'Di ba? Maging positibo po tayo palagi. Bakit? Your energy is contagious. Kung ano yung nangyayari sa iyo, kung ano yung pakiramdam mo, mahahawa mo yung ibang tao. Whether it's a positive side or a negative side, you can kumbaga pwede mong mahawaan yung ibang tao. Kaya kung ano yung pinapakita mo po sa kanila, yun din yung mangyayari po sa kanila. 'Di ba? Imaginein mo to ha, kapag ka ikaw nag-smile ka sa isang tao, alam mo, ang tendency 99% magi-smile back yan sa iyo. 'Di ba? Kasi natutuwa sila sa vibes mo natutuwa sila sa energy mo. Pero kapag ka ikaw nakita ng mga tao na malungkot, nakita ng mga tao nakasimangot, 'di ba? Nakikita ng tao parang galit. Ang mangyayari po, yung mga tao either umiwas sa iyo or ibalik nila kung ano yung energy na binibigay mo. That's why very important po na maging positive. At sa mundo natin po, napakaraming mga negative. Sobrang dami, as in. Kaya tayo yung mag-start ng positivity sa mga tao. Next, focus on solutions, not drama. Sa buhay natin, punong-puno po ng problema. Ang taong walang problema, yan po yung taong nakahiga na. 'Di ba? Kaya naman, yung moment natin na babuhay po tayo, punong-puno tayo ng problema at ang problema hindi po yan kaya kaaway. Yan po ay kaibigan natin. Kasi every time na meron tayong problema, may chance tayo to grow. 'Di ba? May chance tayo to level up. And in order for us to level up, kailangan mag-focus tayo. Ano ba yung magiging solusyon? Sabi nga, ang mga tao na successful, they always focus on solving the problem. The more na mas marami kang nasosolve na problem, the more din na mas nagiging successful ka. At kapag may mga problema ka, 'di ba? Iwasan po natin yung pagdadrama. Kasi pag nagdrama tayo, hindi po siya nakakatulong. Lalo pa lang niyang napapalala yung problema. Every time na hindi po natin nasusolusyonan, mas bumibigat yung pakiramdam. Ito pa, tandaan din natin, 'di ba kapag ka nanonood tayo ng mga movies or ng mga behind the scene, laging sinasabi doon sa movie, lights, camera, action. Hindi po lights, camera, drama. Bakit? Para magkaroon ng magandang scene, kailangan umaksyon. 'Di ba? Kailangan meron tayong iti-take na action para maging maganda yung kwento natin. Talk faith over fear. 'Di ba? Sa negosyo natin, this is a faith business. This is a faith business. Maaari, kakilala natin or meron tayong paniniwala na to see is to believe, pero dito is to believe is to see. Kailangan mauna muna yung paniniwala natin. Kailangan mauna muna yung belief mo bago mangyari sa'yo yung isang bagay. Kasi everything starts with our minds and thoughts. Kung ano yung nilalabas natin or kung ano yung na-perform sa mind natin at nilalabas natin, yun yung nangyayari. That's why always talk about faith. Always talk about positivity. Huwag mong katakutan yung isang bagay. 'Di ba? Maging excited ka sa lahat ng nangyayari po sa iyo. And lastly, number 5 na tayo, be professional. Importante sa ginagawa natin. Bakit? Tayo po dito, hindi lang po tayo putyo-putyong networker. 'Di ba? Hindi po tayo yung tipong
pag sinabing networker, ay yan yung mga taong walang magawa. 'Di ba? This is a profession. Napakalaking industry po nito at bago ka maging successful dito, dugo, pawis, 'di ba? Effort, commitment, lahat 'yun kailangan mo. That's why it will take time din, no? Nagte-take time din tayo para magkaroon talaga tayo ng malaking resulta. And wala tayong pinagkaiba sa ibang professional na nagtatrabaho ng moral, legal at ethical. So, as part of Team Limitless, tayo kailangan nating iset yung sarili natin na tayo ay isang professional network marketer. Paano tayo maging professional? Ito ilan lang. Show up on time, every time. Alam nyo po, very important yung oras. Dito natin nakikilala if professional ba tayo or hindi. Kapag ka tayo palaging late, di ba? Pag tayo palaging late, nako, mahihirapan po tayong mag-build ng credibility. Mahihirapan po tayo na mapayes yung mga clients or kausap natin. Kaya importante, always be on time. Much better earlier ka pa, 'di ba? Mas mag-prepare ka talaga para sa mga magiging kausap mo. And the more na mas nakikita ng mga kausap mo na on time ka lagi, ibig sabihin, mapagkakatiwalaan ka nila, magugustuhan ka nila. Kaya show up on time every time. Protect integrity. Tandaan, iisa lang yung pangalan mo, 'di ba? Iisa lang yung identity natin. Kaya pangalagaan po natin 'yan. Maybe, 'di ba? Kahit sa ang industry naman may ganyan na dumadating sa point na nagkakaroon ka ng problem, lalong-lalo na po sa pera, 'di ba? Sa pag-handle ng pera, 'di ba? May mga nababalitaan tayo na ganyan na mga financial manager nagkakaroon sila ng problem when it comes dun sa money ng mga investors po nila. So ngayon, dito sa network marketing, ay may mga ganong cases din. Kaya very important na careful tayo dyan. 'Di ba? Careful tayo sa pagprotekta ng pangalan natin. We can earn money anytime, anywhere. Pero yung pangalan po natin, iisa lang yan. At kapag na-break yan, ang hirap ibalik. Kaya kailangan protektahan mo. And next, act like a CEO, not a hobbyist. Para maging successful ka dito sa network marketing industry natin, kailangan meron kang ownership mindset. Kailangan pakiramdam mo, ikaw talaga yung head. At kapag head, hindi ibig sabihin nun, magmamando lang tayo. Kapag head, pinapakita niya kung ano nga ba yung dapat gawin ng bawat isa. Kailangan pinapakita niya yung pinaka-standard as the owner of the business. 'Di ba? Pinapakita natin sa mga downlines natin kung ano nga ba yung dapat nilang gawin kasi tayo talaga yung sinusundan. For example, you are a part-timer. Okay lang naman po kung ikaw ay isang part-timer. Kaya lang, ang hindi po okay ay inaccept natin sa sarili natin na part-timer tayo tapos may pangarap ka. 'Di ba? Tapos gusto mo pa pala talagang mag-share sa mga tao. Gusto mo pa pala talagang makatulong. So kapag ka ang mindset natin, mentor, wala talaga akong masyadong time. Pasok na lang po ako kapag ka may oras po ako. So ang mangyayari, 'di ba? Ang mangyayari, yung maa-attract din natin, yung ganong sitwasyon din kung ano yung ginagawa natin. Kaya kami po as seafarer, pinili po namin na mag for good na. Mas pinili po namin na i-focus to dahil lang sabi namin, same lang naman na tatrabahuhin, same lang naman na magiging professional tayo, why not stand din or ipakita natin yung standard sa mga members natin. Kaya always remember this, ikaw yung sinusundan, ikaw yung tinitignan ng downlines mo. Hindi lang yung uplines natin na may resulta, kundi ikaw mismo na nakikinig ngayon. Okay? So, rules first, result follows. Tandaan, lahat ng binanggit po natin na golden rules na yan, wag na wag mong kakalimutan. Importante yan. Hindi lahat ng members or hindi lahat ng nasa industry, alam yan. Marami po ang hanggang ngayon ay hirap na hirap makabuild. Kasi bakit? Hindi po nila alam na kailangan palang sumunod sa upline.
kailangan palang mag-empty cup. Hindi may ano na ako maganda ng background ko Yung iba pa nga po, 30 years na sa industry na to. Sinasabi, ay alam na alam ko na yan. Kaya ang ending, 'di ba? Kahit na may experience na, hindi pa rin nagiging successful, 'di ba? Kasi until now, hindi nila alam yung rules na to. At lahat ng rules na yan ay nagbibigay sa atin ng discipline. Yung discipline, yan yung pinakamahirap. 'Di ba? Mamomotivate tayo everyday, pero yung pagdisiplina, pang sarili yan. Hindi yan nakikita ng ibang tao. So freedom comes after discipline. May hirap talaga bago yung sarap. Okay? Kailangan muna natin na ayusin yung sarili natin bago natin maayos yung iba. That's why very crucial tong mga rules na to na kailangan talaga as limitless tayong masunod po natin kung ano yung nandito. And if you cannot follow simple rules, you're not ready for complex results. So basic to, foundation kasi to. Yung rules na sinet na to, yung 5 golden rules na to, this is foundation ng lahat ng mangyayari sa atin. Kaya importante, alam natin, naiintindihan natin at ina-apply natin sa sarili natin yung 5 golden rules na ito. And I hope, thank you so much sa pakikinig mo until the end. Marami kang napulot ngayon na magagamit mo if ever na hindi mo siya na intindihan pa or gusto mo pang mas maintindihan, balikan mo lang yung video natin na ito. Thank you so much and God bless. Ayan. So, tuloy-tuloy tayo, no, mga mentors. Dami na nang nandito sa ating Zoom. 152 na. Pwede po kayong kumain habang nakikinig po sa amin. No, feel free to have lunch na kasi 12 noon na. Sa lahat ng mga OFW natin, thank you din sa pag-tune in. Okay? Ready na ba? Okay, wait lang po Check lang natin. Okay.